Magandang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig. Ako si Ruel, malapit na mag-80 anyos. Kasalukuyan akong nakatira dito sa Kamaynilaan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ko nung kabataan ko pa. Nakatira kami sa isang barangay sa Occidental Mindoro. Mula sa bayan ay kailangan naming maglakad ng kalahating oras bago marating ilog kung saan may malawak na babakawan. Kapag mataas ang tubig sa dagat ay pumapasok ang tubig alat sa ilog na ito. Sa ilog ang pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan. Meron din namang magsasaka at iba pang uri ng hanapbuhay. At dahil wala naman kaming sakahan kaya sa ilog at dagat ang hanapbuhay ng aking lolo. Lumaki kami sa pangangalaga ng aming lolo at lola. Dalawa lang naman kaming magkapatid. Ako ang panganay. Si Rex naman ang bunso. Kapag walang pasok sa eskwela ay tumutulong ako sa aking lolo Lucas sa pangingisda o di kaya paghuli ng iba pang lamang tubig. Si Rex naman ay sa bahay para tulungan ang aming lola Lydia sa mga gawaing bahay. Ang lola Lydia ko ay isang magaling na albularyo. Ganun rin ang kanyang kapatid na si Lolo Jesusto. Nag-iisang anak lamang nila lola ang aming ina na nasawi noong ipinanganak ang aming bunso. Malayo kasi ang tirahan namin noon sa tirahan nila lola. Ang ama ko naman ay isang langsinggero. Kung saan naabutan ng gabi ay doon din aabutan ng umaga. Wala itong pakialam kahit pa manganganak na noon si mama. Tandang-tanda ko pa nga kung paano makipaglaban si mama sa isang nilalang noon. Mailigtas lamang kaming magkapatid kahit pa nanganganak na siya sa kay bunso. Napakatapang pa rin ito. Dumating naman sina lolo at lola pero huli na. Napatay na ng nilalang si mama. Simula noon ay kinuha na kami ng aming abuelo at dito na kami dinala sa kanila. Hindi ko na rin nakita pa ang aming ama simula ng araw na yon. Ginawa naman ni lolang ritual para mawala sa isip ko ang mga nangyari pero hindi pa rin ito nawawala. Ayon naman kay lola, yun ay dahil sa nananalaytay sa dugo ko ang dugo ng isang manggagamot, kaya hindi ito nawawala nun. Noong mga panahong yun ay ayaw niya pang buksan ang aking kaalaman. Gusto niyang maranasan ko ang buhay ng isang normal na bata na hindi nag-aalala sa buhay ng iba. Gusto niyang maging normal muna ang aking buhay. Saka na lamang niya umano ako hahasain kapag kusa ko ng gusto at nasa saktong gulang na ako nun. Sa kabilang barangay ay may kuno-kunong aswang na kilala sa pangalang Dionisia. Hindi naman ito pinapakailaman ni Lola at ni Lolo Jesusto dahil hindi nila sakop ang proteksyon ang kanilang barangay. Meron din kasing albularyong nakatira sa lugar, kaya hanggat hindi humihingi ng tulong sa kanila ay hindi nila ito pinapakailaman. Isang araw, sumama ako kay Lolo sa pangingisda. Naglatag kami ng lambat sa ilog dahil mataas noon ang tubig. At kapag mataas ang tubig ay maraming isda ang pumapasok sa ilog na yon. Pagkatapos may latag ang lambat ay nanguha na muna kami ng talaba sa kabilang bahagi ng ilog. May nakasama kaming isang lalaki sa ilog na taga-kabilang barangay. Kilala ito ni Lolo Lucas at ayon sa kanya, anak ito ng albularyo sa kabila. Nang malaman ko yun ay hinayaan ko na lamang sila mag-usap. Habang ako naman ay sinubukan ko manguha ng talaba na namumuhay sa mga ugat ng bakawan. Natuwa ako dahil marami akong nakuha at mga malalaki pa. Na makita ito ng lolo at ng kanyang kausap na nainganyo na rin ang mga ito na manguha nun. Edad 60 na noon si lolo pero napakalakas pa nito. At walang araw na hindi ito pumupunta sa ilog para mangawil o hindi kaya ay maglatag ng lambat. Nakarami kami ng pangunguha ng talaba. Hanggang sa namalayan na lamang namin na bumaba na ang tubig sa ilog. Kaya kailangan na naming hanguin ang inilatag naming lambat. At yun na rin ang dahilan para maghiwalay na si Lolo at ang kanyang kakilala. Habang nagpapandaw ng lambat ay nagkikwentuhan kami ni Lolo. Ayon sa kanya, nagkwento ang kakilala niya na may nabiktima ang aswang sa kanilang barangay. Wala sa lugar ang kanyang ama dahil dinala ito ng kanyang kuya sa Manila. Hindi na kasi maganda ang pakiramdam nito ng nakaraan kaya kailangan naman nila itong ipasuri sa eksperto.
Hindi naman kasi umano masyadong naniniwala ang kanyang kapatid sa mga sakit na gawa ng hindi pangkaraniwan. Para dito, ang lahat ng sakit ay may scientificong eksplanasyon. At para may iwasan ng paninisi sa huli kaya pumayag sila na magpasuri ng kanilang ama sa eksperto. Elo, paano yan? Hindi na mahuhuli yung aswang sa lugar nila? Tanong ko kay Lolo. Ayon dito ay hindi sila pwedeng makialam sa mga pangyayari doon. Maliban na lamang kung may pumunta sa bahay at humingi ng tulong. Doon pa lamang si Lola at Lolo Jesus to pwedeng makialam. Binilisan na namin ni Lolo Lucas ang pagpandaw ng aming lambat gawa ng hapon na yon. At ayaw niyang matagalan kami sa ilog. Kaya ang ginawa ko na lamang ay hindi ko na muna tinatanggal ang mga isda sa lambat, lalo na't matatagalan labang ang pagtanggal nun. Matinik ang mga isda. Pag-uwi sa bayan, nakipagkwentuhan si Lolo kay Lola habang tinatanggal namin ang mga isda sa lambat na ito. Nabanggit niya dito ang tungkol sa pambiktima ng aswang sa kabilang barangay. Sinabi niya rin kay Lola na wala sa lugar ang albularyo na nagbibigay proteksyon sa lugar. Gawa ng dinalangan nito ang kanyang anak sa Manila. Umiling-iling na lamang ng ulo si Lola. Wala naman kasi siyang natanggap na kung anong ulat mula sa manggagamot. Pagkatapos naming matanggal ang mga isda, sakto na rin ang oras para magluto ng hapunan. At dahil sa pagod, ay tanging inihaw na isda na lamang ang aming ginawa at inihaw na talaba. Habang kumakain ng hapunan ay may narinig kaming tumatawag nun. Nang tingnan nito, babae at lalaki na may kasamang babae na nakatalukbong. Dali-dali namang lumapit si Lola sa pintuan. Pinapasok na ito ni Rex sa loob. Sabihin mo ang kuya mo na wag muna kayong lumabas dito sa balkonahe ha. Diyan lang kayo sa loob ng bahay. Bili ni Lola kay Rex. Tumango naman ang kapatid ko. Minsan lang bumili ng ganito si Lola sa amin kapag nanggagamot siya. Kadalasan, kapag ganito ang kanyang bilin, ay alam namin na yanggaw o hindi kay engkanto o kinulam ang kanyang kailangang gamutin nun. Kapag ganito kasi ay ayaw niya makikita kami ng kanyang mga magiging kalaban. Naiintindihan namin yon kaya natili lamang kami sa loob ng bahay. Walang ano-ano, may dumating. Napag-alaman naming iyon ay si Lolo Jesus to. Kapag dumating si Lolo sa bahay ay alam naming hindi basta-basta ang kakaharaping nilalang ni Lola. Napapailing na lamang si Lolo Lucas habang pinagpapatuloy ang kanyang pagkain nun. Kami naman ni Rex, sinabayan na rin si Lolo. Pagkatapos naming kumain ay tinulungan ko na si Rex na magligpit ng aming pinagkainan. Pagkatapos magligpit at makapaghugas, pumasok na kami sa aming silid. Tahimik na nagmamatyag kung ano ang nangyari sa labas nun. Narinig namin ang pag-ungol ng isang babae. Pero ang mga ungol nito, ungol na mabagsik. Habang si Lola naman ay tinatanong ang magulang ng babae kung ano ang nakikita ng mga ito sa dalaga. Na noon ay narinig namin na tinawag ng ginang sa pangalang Benita. Ayon sa ginang, tulog si Benita mula umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hindi ito kumakain o umiinom man lamang ng tubig. Kapag binigyan nila ng pagkain ng babae, ayaw nito ang pagkain may asin o may mga rekado. Kagaya ng luya at bawang. Lalong-lalo na ng asin nun. Takot din ito sa tubig at nagsasalita ito na mag-isa lang. Kapag may kabataan na dumadaan sa kanilang bahay, kahit na araw at mahimbing ang kanyang pagtulog, bigla itong nagigising. Palagi rin itong nagrereklamo na gutom siya. Pero kapag binibigyan nila ng pagkain, inaayawan din ito. Nagdesisyon na kami na dalhin siya dito ng muntikan na niyang atakiin yung manugan kong buntis. Wika ng ginang. Ayon sa kanya, tinawag ni Benita ang kanyang hipag na masarap na pagkain na naging sanhi kung bakit muntikan ng saktan si Benita ng kanyang kuya. Tinanong naman ni Lola ang ginang kung saan naglalagi si Benita. Ayon sa ginang, sa Manila naglalagi ang dalaga.
Umuwi lamang ito sa kanila para magbakasyon. Pero niyaya ito ng kaibigan niya para dumalo sa piyesta sa kabilang lugar. Yun lang ang huling pinuntahan ng dalaga. 5 araw nang nakakalipas. At simula nung umuwi ang dalaga sa kanila, ay doon na rin ito nagsimulang magkasakit. Tinanong naman ni Lola ang ginang kung nasaan na ang kaibigan nito na nagyaya sa kanya na pumunta sa salo-salo. Ay naman sa ginang na hindi na nila nakita pang babae. Ni minsan ay hindi umano nila nakita ito. Pero ayon sa dalaga, kaibigan niya ang babae gawa ng kaklase niya ito sa elementarya. Dahil doon ay nagtiwala naman sila. Yun lamang ang aming narinig sa kanilang pag-uusap dahil nagsimula nang magwala ang pasyente noon. Narinig na namin ang pagsisisigaw nito at si Lola naman ay narinig na namin ang pag-usal nito ng dasal. Habang tumatagal, mas lalong humihina ang boses ng babae. Hanggang sa nakatulog na ako ng tuluyan kaya hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari. Kinabukasan pagkagising ko, sumilip muna ako sa silid nila Lola para sana magtanong kung maaari na kaming lumabas ng bahay. Pero paglabas ko sa silid, nakita ko si Lola na nakaupo na sa lamesa na nagkakape. Kasama nito ang ginang na kung hindi ako nagkamali, ay siyang ina ng dalaga na kanyang ginamot kagabi. Tinawag ako nito, pinalapit sa kanya. Ipinakilala niya ako sa ginang at ganon din si Rex. Pagkatapos nito ay sinabihan kami na pwede na kaming lumabas. Kaya kaagad na kaming kumain ng agahan ni Rex para makagawa na rin ang aming mga gawain sa labas ng bahay. Hinanap ko ang dalaga na ginamot ni Lola, pero hindi ko ito nakita. Pinuntahan ko si Lolo sa likod ng bahay para tanungin. Hinawakan lamang ako nito sa ulo at sinabihan na huwag na akong mag-alala at ligtas na umano ang dalagang yon. Dahil doon, tahimik na lamang akong nagpasalamat at doon ko lang nalaman na halos kaedad ko lang pala ang babae. Sinabi ko kay Lolo na nakatulog ako kagabi kaya hindi ko na narinig kung ano man ang nangyari sa labas noon. Ayon naman kay Lolo, wala namang masamang nangyari sa labas. Hindi pa naman nakakain ng kahit na anong hilaw na karne ang dalagita kaya hindi si Lola nahirapan naggamutin yon. Ganun pa man, sinabihan kami ni Lolo na wag basta-bastang magtiwala. Kahit pa kaibigan namin na mag-iya sa amin, huwag kaming aalis hanggat hindi nila nakilala ni Lola o maging ni Lolo Jesusto ang sasamahan naming kaibigan. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Lolo at hindi naman ako nag-alala kay Rex dahil sa hindi ito gumagawa ng anumang hakbang o sumasama sa kanya mga kaibigan hanggat hindi siya nakapagpaalam sa amin. Tinulungan namin si Lolo na mag-ayos ng lambat na ginamit namin ni Lolo noon. Sinabi nito sa akin na hindi na muna siya mangingisda sa araw na yon, lalo na't may ibang tao sa bahay. Maging kami ni Rex ay hindi niya pinayagan na makipaglaro muna sa aming mga kaibigan, kung kaya't sa bahay na lamang kami na natili ng araw na yon. Inasikaso na lamang namin ang mga pananim ni Lola na halamang gamot at mga gulay, at dahil wala kaming magawa ng araw na yon, ay kinulit namin si Lolo na gumawa na lamang ng kulungan na manok. Sumapit ang pananghalian. Hindi pa rin umuwi ang ginamot ni Lola. Naglakas loob na ako nagtanong kay Lolo kung bakit hindi pa rin umuwi ang babae. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Hindi pa sigurado kung magaling na ang babae. Walang nilalang na sumugod habang ginagamot ng lola niyo ang babae kaya hindi sila pwedeng umuwi. Mamaya, baka hinihintay lang sila ng nilalang na makalabas dito sa bahay. Saka sila biktima ay mag-anak, di ba? Mahabang paliwanag ni Lolo. Tinanong ko si Lolo Jesusto kung paan naman ang mga kaanak nitong naiwan sa bahay. Ay hindi tayo silang 3 na lamang ang naiwan sa kanilang tahanan. Bunso nilang babae at ang iba nilang mga anak ay nagsipag-asawa na at kasalukuyan nang nasa Maynila nakatira. Tumangon na lamang ako sa sinabi na yun ni Lolo. Kung ganong 3 lang sila sa bahay, ay mas mainam ngang hindi na muna sila umuwi nun. Kinagabihan, sabay-sabay na kami naghapunan kasama ang ginagamot ni Lola.
maging si Lolo Jesusto. Pagkatapos kumain ay natili kami sa salas kasama ng mga matatanda at ng ginamot ni Lola. Nakikinig kami ng mga balita sa radyo ng pinahinaan muna ni Lolo Jesusto ang tunog. Nang humina na ang tunog ng radyo, nakarinig na kami ng mga angil sa labas nun. Yung aso namin na nasa loob ng bahay, hindi mapakali at panay ang tahol dito. Kasunod nito ay ang pagwika ni Lola Lydia ng dumating na ang hinihintay natin, Jesusto. Wika nito kay Lolo. Kasunod nito ay ang paglagay niya ng langis sa batok at mga pulso ni Benita. Niyaya niya si Lolo Jesusto na lumabas na ng bahay. Habang si Lola ay nasa harap, si Lolo Jesusto naman ay doon pumunta sa likod ng bahay. Nakikinig lamang kami sa loob nun. Habang si Lolo Lucas naman ay pumunta sa kusina para magsimulang mag-init ng tubig. Kami naman ni Rex ay tahimik lamang na nakaupo sa kawayang upuan sa aming sala. Habang si Benita naman at ang kanyang ina, nakahiga na sa banig na nasa sala din. Yung tatay niya naman na pumunta kay Lolo Lucas sa kusina. Ilang sandali pa ay muli kaming nakarinig ng paghuni. Parang huni ng baboy na nagugutom. Maya-maya'y muli itong humuni pero galit na at tila ba may sinusugot. Kasabay noon ay narinig namin na may humagupit sa labas. Doon, umiyak ang tunog baboy na ito. Sunod-sunod ang pangapag-usal nito na siyang sinasagot naman ni Lola Lydia. At maya-maya pa ay ang paghagupit ng latigo. Muli ay narinig namin ang pagsigaw ng nilalang. At habang tumatagal ang paghiyaw, nawawala rin ang tinig ng baboy. Napapalitan ito ng matinis na boses na hindi namin maintindihan kung anong uri ng nilalang yon. Ilang saglit pang lumipas ay nawala ng matinis na pagsigaw. Napalitan na ito ng boses ng isang babae na tila ba malalim ang paghinga. Wala kaming naintindihan sa mga sinasabi nito. Tanging ang mga pagdaing nito na nasasaktan ang siyang naiintindihan namin sa loob ng bahay. Maya-maya, nakarinig kami ng napakalakas na pagaspas ng pakpak. Kung saan man yun nanggaling ay hindi namin alam. Kasunod nito, si Lolo Jesusto, gamit ang kanyang latigo, ay umuusal ng dasal yon. Tila ba napakalakas ng nilalang na yon. May nasa 15 minutos na pagbubuno, pumapagaspas palayo ang naririnig namin. Napakalakas ng pagkampay nito ng kanyang pakpak na halatang hindi yon simpleng nilalang lang. Ganun pa man, walang hinto si Lolo sa pagbato nito ng mga buhay na salita na siyang paminsan-minsan umano ay tumatama dito sa nilalang, kaya napapasigaw ito ng malakas. At nang humiyaw na ito, doon namin nalaman na boses ito ng isang lalaki. Si Lola Lydia naman ay hindi na namin narinig ang kanyang boses kaya pumunta kami ni Rex sa silid nila ni Lolo Lucas. Nakahanap kami ng butas na pwedeng masilip para makita ang labas nun. Nang makasilip kami, nakita namin si Lola na inuorasyon na ng isang katawan ng hubot-hubad na ginang. Umuusok ang katawan nito na tila ba nasusunog yon, kahit na wala namang apoy. Habang umuusok ang katawan ay nagiging agresibo ang nilalang na kinakaharap ni Lolo Jesusto, na noon ay nakita namin na nasa gilid na ng bahay, papalapit sa kinaroroonan ng umuusok ng katawan ng hubad ng babae. Hanggang sa tinamaan ng latigo ni Lolo Jesusto ang pakpak ng isang malapaniking ibon. Umusok ang bahaging yon na tinamaan ng latigo. Dali-dali itong lumipad palayo. Gusto pa sanang sundan yun ni Lolo Jesusto, pero tinawag na siya ni Lola Lydia, kaya hindi na nito tinuloy pa ang pagsunod sa nilalang. May kalahating oras pang lumipas. Pumasok na silang dalawa sa loob ng bahay. Doon namin nakita mga galos sa braso ni Lolo. Patunay ito na talagang nagpagbuno sila ng nilalang na yon. Pagpasok sa bahay,
Kaagad na nilagyan ni Lola ng langis ang abo ng nilalang na napatay niya kanina. At habang hinahalo yon, nagdadasal ito. Yun na rin ang ginamit niya na panggamot sa mga galos ni Lolo Jesusto. Tila ba wala lang sa kanila ang paghaharap sa mga nilalang na siyang nagpatayo ng aming mga balahibo. Tinanong ko si Lola kung ano na ang nangyari sa hubot-hubad na ginang kanina sa labas. Wala na yun, Apo. Tuluyan na yung naging sangkap na mga pangontra laban sa kauri nila. Palagi akong pinapahanga ng lola ko sa kung paano niya hinaharap ang kanyang kalaban. Ganon din si Lolo Jesusto. Palagi ako nitong pinapabilib kung paano niya suportahan si Lola sa pagkikipaglaban nito sa mga nilalang. Bihira lamang ang magkapatid na sadyang nagtutulungan sa lahat ng bagay. At yun ay nakita ko sa kanila. Pagkatapos gamutin ang sugat ni Lolo, pinagtimpla naman sila ni Lolo Lucas at ng tatay ni Benita ng kape. Habang nagkakape ang mga matatanda, kami namang kabataan ay kumakain ng nilagang saging nun. Doon ay sinabi ni Lola na maaari nang umuwi ang mag-anak kinabukasan. Muling nagpasalamat ang mag-anak kina Lola at Lolo nun at maging kay Lolo Jesusto. Mag-uumaga na makatulog kami. Pagising namin ni Rex, wala na ang mag-anak. Kaya nasabi namin na pwede na kaming makagawa ng normal naming ginagawa. Maaari na rin kami makapaghanap buhay ni Lolo Lucas sa ilog. Kahit saglit lamang na nahinto ang paghanap buhay namin doon ay malaking bagay na yun para sa amin. Ganun pa man ay masaya kami dahil nakagawa kami ng kalungan ng manok noon. Kaya sabi ko na kapag marami kaming nahuling isda o talaban ni Lolo, ibibenta ko mga ito at ibibili ko ng mga sisiw na aalagaan namin ni Rex. Sang-ayon naman si Lolo sa binabala ko yon. Pagkatapos ng agahan, niyaya na ako ni Lolo na maglatag ng lambat sa ilog. Babalikan namin kinahapunan para sigurado namin na marami-raming isda ang aming mahuhuli. Kagad naman akong pumayag sa ideyang yun ni Lolo. At muli, pagkatapos naming maglatag ng lambat, ay nanguha na kaming muli ni Lolo ng talaba. Habang nangunguha ng talaba, nakita ko ang lugar na pinamamahayan ng mga taong, kaya tuwang-tuwa ako ng mga oras na yon. Marami akong may bebenta. Tinulungan naman ako ni Lolo kaya hindi namin namalayan ang paglipas ng oras. Tanghaling tapat na pala. Umahon na muna kami para makauwi na. Hindi naman namin nakita ang anak ng albularyo na nakatira sa kabilang barangay sa ilog. Sabi naman ni Lolo, baka mamayang hapon pa yung tutungo sa ilog. Nang medyo malapit na kami sa bahay, natanaw namin ang isang lalaki na nakatingin lamang sa malayo. Nakatingin sa bahay namin yon. Nang makita kami nito na nakatanaw sa kanya, tumakbo ito palayo. Kung ano man ang dahilan ng pagtakbo nito ay hindi namin alam. Hindi na lamang namin yun pinansin pa. Nagmadali na kaming makauwi dahil nakaramdam na rin kami ng gutom. Excited na rin akong balutin ang mga nakuha naming tahong na noon ay halos mapuno ng malaking balde na dala namin ni Lolo. At kahit nabasa pa ang damit ko ay kaagad ko na yung isinalin sa mga sisidlan para naman mailako namin ni Rex pagkatapos naming mananghalian. Tinulungan naman kami ni Lola at Lolo para mapabilis ang aming ginagawa. Pagkatapos naming maibalot ang mga tahong ay doon pa lamang ako nakapaglinis ng katawan. Kumain na kaming mag-anak ng tanghalian. Pagkatapos kumain, nagpahinga na lamang kami saglit. Sinabi ko kay Rex na maglalako kami ng aming paninda. Nakapagpaalam na rin ako kay Lola. Pumayag naman ito pero hindi papayag na tanging kaming dalawa lamang umano ni Rex ang maglalako. Ayon naman kay Lola, kailangan naming isama si Lolo Jesusto. Pumayag kami ni Rex. Alam naman namin na ang kapakanan namin ang kanilang iniisip. Ilang sandali pa ay dumating na si Lolo kaya nagsimula na kaming maglako ng aming paninda. Pagdating namin sa talipapa, binili na lahat yun ng suki ni Lolo Lucas. Ito yung bumibili ng lahat ng nahuli ni Lolo at binibenta din ito sa may talipapa. Laking pasasalamat din namin sa ginang dahil hindi na kami mahihirapan pa sa paglalako nun. Habang naglalakad pa uwi, kinausap namin si Lolo Jesusto na
gusto ko sana mag-ilaw ng dako mo. Namimiss ko na kasi itong ulamin at sumang-ayon naman si Rex nun sa sinabi ko. Sinabi ni Lolo Jesus to na kapag pumayag si Lola at Lolo Lucas ay mangiilaw kami ng dako mo nun. Nagpaalam kami pagka-uwi. Sumabat si Lolo Lucas na manghuli na lamang kami pagkatapos naming magpandaw ng aming lambat. Natuwa naman ako sa sinabi. Binigay ko kay Lola Lydia ang napagbenta ng taong. Pinatago ko ito sa kanya para kapag bibili na ako ng manok na aalagaan namin ni Rex, ay hindi na kami mahihirapan pa. 3:00 ng hapon. Pumunta na kaming 3 sa ilog. Si Lolo Lucas, Lolo Jesusto at ako. Doon ay muli naming nakita ang anak ng albularyo na nasa kabilang barangay. Lumapit ito sa amin at nagkwento na may lalaki sa kanilang barangay na sugatan. May sugat sa braso at likod, maging sa paa nito. Ayon pa sa lalaki ay tila ba sugat yun na galing sa latigo. At kinakausap ng lalaki ang iba pa nitong kamag-anak na kilala din sa kabilang barangay na kuno-kunong aswang. Nagkatinginan kaming 3. Nagsabi naman ng lalaki na nagpapagaling pa ang lalaki dahil hindi pa masyadong magaling ang sugat nito sa may bandang likuran. Nagpasalamat si Lolo Jesusto sa babala nito. Nagpatuloy na kami sa aming ginagawa na paghango sa lambat na inilatag namin ni Lolo kaninang umaga. Masaya kami dahil sa marami ang huli ng aming lambat ng araw na yon. Pagkatapos naming ilagay ang lambat sa loob ng bangka, pumasok na kami sa mga bakawan, lalo na sa lugar kung saan namumuhay ang mga dakumo. Bitbit ang sako ay naging abala na kaming 3 sa paghuhukay. Maswerte naman kami at marami kaming nakitang butas ng dakumo, kaya naging abala na kami noon. 6:00 ng gabi. Madilim na sa lugar, pero marami pa kaming nahuhuli. Nagsilabasan ng mga dakumo sa kanilang lungga. Dinadampot na lamang namin ang mga ito. Maya-maya, sinabi ni Lolo Jesusto na umuwi na kami dahil hindi na magandang pakiramdam niya sa paligid. Sumampa kami sa bangka para tumawid sa ilog. Nang makatawid na kami, itinali yung bangka at nagsimula ng maglakad pa uwi nun. Habang naglalakad, may nakita kaming tao na nakatayo sa daanan. Nang papalapit na kami ay hinawakan ako ni Lolo Jesusto sa bunbunan at bumulong ito. Kaya't alam ko na hindi na normal na tao ang nasa harapan namin. Nilingon ko si Lolo Lucas at sinabi nito na humanda ako dahil mapapasubo umulo kami sa daan. Habang nakatingin sa amin ng tao, bumubuka-buka ang bibig nito na siya namang sinasagot ni Lolo. Hanggang sa biglang bumuga si Lolo Jesusto ng buhay na salita. Nang hina ang taong yon, napaatras ito. Kasunod noon ay ang paglakad nito palayo. Pero may mga tingin na pagbabanta. Minadali na namin noon na makauwi sa bahay at pagdating namin ay nakahanda ng lamesa. Gusto ko pa sanang pumunta sa poso sa gilid ng bahay para maligo pero hindi na pumayag si Lolo Lucas. Sa kusina na lamang akong pinaligo nito. Bukas na nating papalitan ng tubig na nasa kusina. Dito na muna tayo maglinis ng katawan. Madiin na wika ni Lolo Lucas. Si Lolo Jesusto naman ay mabilisang umuwi sa kanyang kubo. At ilang sandali ang nakalipas, ay bumalik na rin agad ito sa bahay. Ang isda naming nasa lambat ay pinapasok na muna sa bahay dahil napakadelikado nang gawin pa ito sa labas. Ikinuwento ko kay Lola Lydia kung ano ang nakaengkwentro namin sa daan. Ganun na lamang ang pagtataka ko nang sinabi niyang alam na niya kung ano ang nangyari. Naisip ko na albularya si Lola, kaya malamang may mga alaga siyang hindi nakikita na nakapagbigay sa kanya ng ulat. Pagkatapos maglinis ng katawan, kumain na muna kami. Pagkatapos naming kumain ay sinimulan na namin ang pagtanggal ng mga isda sa lambat. Si Lola Lydia at Lolo Jesusto lumabas na sa bahay. Iba't ibang huni sa paligid ang aming naririnig. Naroroon ang napaka-agresibo nito pero isa lang ang pinuruhan ni Lolo Jesusto. Yung baboy na kulay itim. Ayon kay Lolo, sinuwag siya ng itim na baboy. Muntik na siya nitong matamaan kung hindi siya maagap na umiwas.
Habang nakikipagbuno siya sa baboy, panay ang pagbitaw niya ng mga buhay na salita. At nang makita niyang may peklat ang baboy sa likod, ginawa niya ito ng paraan para maisandal niya ang hayop sa matigas na uri ng bato. At doon ay diniin niya ang mga sugat na parte ng likuran ng nilalang na yon. Humiyaw ito ng napakalakas, na maging kami sa loob ng bahay ay rinig namin ang kanyang pagsigaw. Tila ba pinapahirapan ito ni Lola Lydia sa bawat bigkas niya ng orasyon. Siya ring lakas ng paghiyaw ng nilalang. Ilang sandali pa ay narinig namin ang pagsabi ni Lola Lydia ng, "Ano man ang mangyari sa iyo at sa iba mo pang kasama ngayong gabi, tandaan niyo na kayo ang pumunta dito sa teritoryo namin. Kaya wala kaming kasunduang nilabag at wala kaming binabaling batas. Sa pamamagitan naming mga albularyo at ng lahi na inyong kinabibilangan." Wika ni Lola Lydia sa mga nilalang. Kasunod nito ay ang muli niyang pagbato ng mga buhay na salita na siyang kaagad namang rumirehistro sa aking isipan. Narinig ko ang pagsipulan ng mga nilalang at tanging isang nilalang lamang ang naiwan na siyang nahuli ni Lola at Lolo Jesusto. Nung una, rinig pa namin ang mga pag-angil, pero nang tumagal na ay naging mahina na ang pag-ungol nito na tila ba naghihingalo na, hanggang sa tuluyan nang nawala ang boses ng nilalang. Isang oras pang nakalipas ay muli nang pumasok si Lola at Lolo Jesusto. Sinabi na nilang tapos na ang hidwaan dahil kusa nang umatras sa mga nilalang. Kami naman, ipinagpatuloy na lamang ang pagtanggal ng mga isda sa lambat hanggang sa tuluyan na kaming nakatapos nun. Kasalukuyan akong nasa ika-4 na baitang sa kolehiyo sa Mindoro nang pumanaw si Lolo Lucas. 3 taon nang nakalipas ay sumunod na rin si Lola Lydia. Si Lolo Jesusto ang siyang nagtagal at dahil wala rin itong asawa at anak ay nasa amin ito na natili. Bago ito nawala, sinabi nito na sa aming magkapatid na mas mainam ang manatili kaming normal at walang kaalaman sa mga lihim na karunungan. Nang sa ganoon ay hindi ito maging balakid sa aming buhay, lalo na sa aming mga anak. Yun din siguro ang dahilan ni Lola Lydia kung bakit pumanaw siyang hindi iniwan sa amin ng kanyang lihim na karunungan.